I'm Doy Roque. I'm the founder and managing director of M2.0 Communication. M2.0 is, you could consider us an agency. As opposed to a traditional advertising agency, we think of ourselves as an earned media agency. Gumagawa kami ng mga storya para ma-improve yung brands ng mga kliyente namin. Ang M2.0 kasi is a sister company of a company called Media Meter. Nagsimula ako sa kwarto ko, tsaka isang computer. And then, ang ginagawa ko noon, nagpapadala ako ng mga clippings sa mga kliyente. Mula noon, natuwa naman yung mga kliyente. So, they asked me to expand the services. Unti-unti, sinabi nila na, bakit hindi ka magpa-presscon kung malakas ka naman sa media? So, mula doon, nagsimula na yung M2.0. M2.0 kasi media meter, so M2, dalawang M. Sa awa ng Diyos, lumaki naman siya ng lumaki. Isa sa mga services na kilala kami is public relations. Pero ngayon, ang pinakamalakas namin na service ay digital communications, kasama ang social media management. So, nagmamanage kami ng Facebook page. Una, masaya siya. Parati ka nag-iisip. No? Nag-iisip ka ng mga paraan para matuwa yung mga tao pag nag-Facebook sila or pag nagbabasa sila ng dyaryo, may nababasa sila na importante sa kanila. The other is, medyo napunta na rin ako dito. I started out as a journalist. So I was a reporter for the Manila Times. So it was very natural for me to go into a business na nagsusulat ka, tsaka gumagawa ka ng storya. So many mistakes. Mahirap sabihin kung ano yung biggest. Ang dami talaga. As an entrepreneur, dapat willing ka na mag-commit ng mistakes araw-araw. If you're going to ask the biggest, mahirap sagutin, pero siguro, as an entrepreneur, the biggest mistake you'll probably make is to think that you can do everything yourself. Kailangan willing ka na mag-trust ng mga tao. Willing ka na i-delegate yung trabaho sa tamang tao. Meaning, dapat marunong ka rin pumili ng tao na tutulong sa'yo. Kasi hindi mo magagawa lahat. Nowadays, dahil sa internet, dahil sa Facebook, dahil sa social media, YouTube, mas lalong importante yung public relations. Kasi hindi mo na madadaan sa ads ngayon eh. Noong unang panahon, pag may ads ka, parang, oy, okay, ang ganda-ganda mo, di ba? Pero ngayon, dahil pagkikwentuhan ka ng tao, kahit napakarami mong ads, magkikwento pa rin yung mga tao sa iyo sa Facebook kung meron kang kalokohang ginawa, kung meron kang maling ginawa, o yung produkto mo hindi maganda, pagkikwentuhan nila, di ba? I-review nila, di ba, sa internet. So, yung public relations becomes very important kasi ang public relations, parang kinakausap mo yung tao. Rather than magpapakita ka lang ng ad, tapos bahala na si Batman. Ang public relations, it's a service business, and someone has to want to serve in order to make a service business successful. So, mahilig ka dapat na gumawa ng mga paraan para maging successful ang ibang tao. I think the next is willing ka dapat na to make mistakes. Because the only way to learn in this business is to make mistakes. Yung pwede mong aralin about public relations sa college or about, communication sa college, napakaliit na part lang yun kung paano talaga patakbuhin ang isang campaign. I think sa karamihan ng negosyo, ang pinakamalaking challenge is to get people to buy into an idea and get people to really work hard at making that idea a reality. So, yun siguro yung pinakamalaking challenge. You can also say na ang entrepreneur para siyang bato. Right? Kasi, tama ka, no? Na para siyang bato. Dahil every day, pupukpukin ka ng bagong problema. But every day, you also, parang haring sponge. No? So every day, you also absorb so many things. And you need to be able to learn from all those things. Ang pinakapuhunan lang talaga, I think, ng entrepreneur
ay yung capacity nila na matuto every day. Kailangan talaga may bago kang natututunan. I'm Doy Roque, Managing Director of M2.0 Communications. Proud to be entrepreneur.